May hugot problem ka ba? Narito na ang sagot sa iyong problema. I-share ang iyong pinagdaraanan sa Dear Miss Horizon Chaser. Dito lang sa Happy Morning Show. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Okay, nagbabalik po ang ating programang Happy Morning para po sa Dear Miss Horizon Chaser. At wala si Sarah Mel Amor ngayon dahil every Tuesday po siya. So ito po yung kapalit sa ating arkitekto. Pero syempre pa, suportahan natin mga arkitekto sa ating bansa bago muna tayo mag-Dear Miss Horizon Chaser. Dahil ang mga ito po talaga sila ang may dahilan kung bakit magaganda yung ating mga nakikita sa palibot. Di ho ba kapag hindi po maganda, ay hindi po yan hinahawakan itong mga arkitekto po natin. Pero binabati rin natin ang pinakamagaling na arkitek. Pinakatalaga. Kasama sa pinakamagaling na mga arkitekto sa buong mundo. Walang iba, Architect Aaron Supremo. Mga Supremo sa staff po dyan. At check, marami na naman kayong project. Ano? Ganun talaga. Hindi nawawala ng project kapag po alam magaling. At syempre pa, yung si Architect Ram Aurelio, isa pa yan, sa Manila Doctors po ngayon. Dalawin niyo po siya. At hindi pwedeng magkasakit ang mga katulad ng Architect Ram Aurelio. Mga taga-UAP po natin, United Architect of the Philippines, ay sinusuportahan po yan ang ating programang Happy Morning. At may mga batas po tayo dyan na dapat sundin para sa ating mga arkitekto para hindi po sila naaaboso. Ano po? At tingnan nyo lamang po sa kanilang Facebook, mag-like lamang po kayo or subaybayan nyo po yung mga event nila at para po maintindihan natin kung gaano kahalaga yung mga arkitekto po sa ating bansa. Okay, pagpatuloy natin itong Dear Miss Horizon Chaser. Ang sender po natin ay si Miss John, na kung saan po ay yung kanyang ex-boyfriend daw ay ayaw kalimutan po ng kanyang magulang. Nakikinig dyan si Kuya Boyet Miranda, Miranda family, Ate Minda, at syempre pa si Jeff T, at iba nating mga kasama dyan sa Cubao Congregation. At binabati muli natin, nakikinig ngayon ang Benson family. At may bago silang baby. Kuya na si Kian. Happy morning po. So yan, may ex-boyfriend na ayaw kalimutan ng magulang. Hala, sino bang nakaka-relate dyan? Mag-text po kayo sa 0917-921-5467. Meron po tayong papremyo dito every 3 months, 6 months po. Tayo magpaparaffle draw kung sino pong maganda na istorya na ating napili. At sa bagay lahat naman may pinaguhugutan, magkakaroon tayo ng kapakinabangan. Kumbaga para doon sa iba ring may katulad po ng istoryang ganyan. Ano po? So lahat naman medyo okay, so, kaya po ipaparaffle draw na lang po natin 'yon. So, abangan nyo po yan. At yung mga nakikinig po sa atin, mga listeners po sa atin sa Happy Morning, ay may paparaffle draw po tayo uli. Next month po, magsisimula na yan every end of the month para doon sa mga nagte-text po sa atin. At yung mga names po ninyo ay sasama natin sa raffle draw. Kaya kung marami po kayong comment at na-text po sa ating programa, ay mas marami kayong chance na manalo po. Pero surprise na lamang po kung ano-ano po yung mga yan. Okay, at my ex-boyfriend, ulitin na natin. Ayaw kalimutan ng magulang ko. Ano kaya Arnold ko yung magulang niya Yun na lang naging boyfriend, joke. Okay po, Dear Miss Horizon Chaser, eto na. Ako po si Miss Dion, 25 years old, taga Parañaque City. Nako, eto, nawala ako. Talaga tong MacBook ang hirap intindihin. May sariling mundo, nanisi pa no? Yan, taga Parañaque City po ito, si Miss Dion. Gusto po sanang humingi ng payo sa inyo. Kasi po, madalas na naming pagtalunan ng mama ko ang ex-boyfriend ko. Ayan, si Kuya nakangiti. Dahil nga daw po, ay umabot na ng 3 years yung kanilang relationship. Parang nga namang mahirap sa isang magulang, ano po. At
namin ni Paulo. Paulo, yung kanyang dating ex-boyfriend. O, happy morning dyan, Paulo. Makinig ka. At happy morning sa magulang mo, Miss Dion. Sana nakikinig siya ngayon. At sabi rito, pagpatuloy, masyado na po siyang na-attach sa family ko. Kaya, nung nag-break po kami, mas hindi matanggap ng mama ko na super close po niya. Mahirap na naman yun, Arnold. Ikaw kaya, anak mo, may boyfriend na 3 years na, and nagkakasundo kayo. Sige nga, ikaw naman kunan ko na opinion. Ayaw talaga ni Arnold. Gusto ko ikaw si Miss Bel Sorara, magaling dyan Happy morning sa'yo. Dati nating partner na talaga namang wala na masabi tayo dyan kay Miss Bel Sorara. Pagdating sa trabaho, happy morning sa'yo dyan. Anong komento mo friend? Okay, sabi niya, ay talagang close na nga daw po ito ng kanyang magulang. Kaya ang problema po kasi, palagi akong inuusig ng mama ko. At sinisisi dahil nakipag-break pa daw ako kay Paulo. At ang mga may mas matindi pa rito, noon ay hindi po binibigyan ng chance na makilala itong mga bagong shooters niya. Agad-agad na may negative feelings na po siya. At kapag meron po akong bagong shooters, at ano pa po ba ang dapat kong gawin? Dahil litong-lito na po ako. Yan po, gumagalang Miss Dion. Okay, sino nakaka-relate dyan para sa ating pinaguhugutan na ito? Mga magulang, sino po dyan na talaga naman pong pag nagmahal ng nahirapang makalimutan. Mahirap din naman po talaga sa kaso po ng magulang nito ni Miss Dion. 3 years po naman po talaga silang magkasama And then, at siguro hindi pa saway ito si Paulo. Alalahanin natin, ang mga magulang talaga magaling pumili po yan ng tamang makakasama ng kanilang anak. Alam na alam po nila kapag po nababagay sa kanilang mga anak yung boyfriend nito. Ano po? Sa mga taga-Cubao congregation, hindi pwede ang ganun Kapag po makipag-nobyo o nobya, alalahanan na natin, yun na rin ang mapapangasawa nila. Kasi sa pamantayan po iba-iba kasi tayo ng pamantayan. Ano po? Sa mga pamantayan ng mga Jehovah's Witnesses, ganun Kapag Arnold, totoo. Ano pa man yung iba. Basta sa mga Jehovah's Witnesses, ganyan. Halimbawa, mataas yung pamantayan nila sa pakikipag-boyfriend. Kapag mag-boyfriend ka na, meaning, willing ka na mag-asawa. Kaya mga dalagat binata natin, yung anak ko dyan si Kenzie, at si Jeff Magtibay, mga dalagat binata namin, si Casey Buhion, at yung mga iba pa, April Dilara, mga dalagat binata namin dyan. Hindi basta-basta nakikipag-boyfriend ng mga ito. Kasi, pag nakipag-boyfriend sila, ibig sabihin, doon na, willing na sila mag-asawa. Kasi, dyan nagsisimula yung mga touching-touching na, ganyan, diba? So, iniwasan kasi na hindi ka maging malinis sa harap ng pagbasbas sa'yo sa pag-aasawa. Kasi kabanalan ang pinaiiral doon, Arnold, sa mga Jehovah's Witnesses, ganun yun. So, ngayon, at kaya po, naiiwasan doon yung nasasaktan. Pero may mga bagay naman po talaga, hindi rin maiiwasan na nagbabago din naman ang isip. Halimbawa, talagang nagka-boyfriend sila, akala niya, yun na talagang mahal niya. Kasi minsan madaya yung damdamin po talaga natin, no? At akala natin, hindi naman po tayo sakdal, hindi tayo mga perfect. Maaari naman din yun, pero yun nga lang po ay nakasakit tayo sa ating kapwa, ano? Kasi sa mga JW tayo iniwasan yon, laging pag-ibig at handang magtiis, ganyan. So, ibig sabihin parang martyr kami. Hindi naman po. Talagang karunungan lamang yon at katalinuhan. Diba, Sir Ramil? At okay, pagpatuloy natin, eto naman 3 years na talaga silang magnobyo. At yun naman talaga yung kanilang pamamaraan din sa pagnobyo. Magsama siguro muna, boyfriend muna talaga. Bago mag-asawa, parang getting to know each other. So, sa magulang siguro nito po ni Miss Dion, talaga po yatang kasi siyempre yung mga makaluma, di ba, Arnold, mga magulang natin nung araw, mahalaga din sa kanila yung mga damdamin
So, ganun din sila nung talaga medyo mataas yung pamantayan nila sa pakikipagnobyo. So, siguro ganun na magulang, lalo na kung hindi naman pasaway itong si Paulo. Ano po? Kaya maintindihan naman natin ang mami nito ni Miss Miss Dion. So yan, Miss Dion. Pero syempre pa, may karapatan naman si Miss Dion na magbago rin ang isip kung talagang hindi niya na ito mahal. Si Paulo, ano po? At mag-i-entertain siya ng mga bago niya manliligaw po dyan. Pero Miss Dion, ito ha, tingnan natin. Halimbawa po talaga, hindi mo na mahal si Paulo. At talagang wala ka nang nararamdaman sa kanya, ay huwag kang magsawa na makipag-usap sa magulang mo. Lawakan mo pa rin yung unawa mo at pagmamahal mo sa iyong magulang dahil talagang mahirap po yun para sa kanya. Kung nahulog na po ang loob niya kay Paulo, lalo na kung mabuti naman po sa kanya yon. Kaya dapat daw, eto ha, Miss Dion, ihalin tulad mo sa sarili mo na, nagmamaneho po tayo, at makipag-usap po ang iyong magulang, halimbawa, sa paraan ng pagmamaneho. Kapag po halimbawa, nagda-drive po tayo, at natsyempohan natin yung daan na may harang. At hindi ka dapat susuko rito kapag may harang po. Siyempre, kapag may harang, di ba, Arnold, naghahanap po tayo ng ibang daan. So ako nga, liliko po talaga ako dyan. Hahanap talaga ako, makadaan lamang po tayo. So yan din, yun yung pagkikipag-usap natin sa ating magulang. Huwag tayo sumuko, hanapin natin yung daan para po hanggang sa maintindihan po yan ng magulang mo. At yung harang, tandaan natin na yan ang pakikipag-usap, pero parang hindi naman po dapat na ipilit yan kapag po ang magulang mo ay ayaw pa rin makinig. At hindi kailangan maging hadlang yung harang na daan na yan para po huminto ka na, Miss John, sa pagkikipag-usap sa magulang mo na hindi mo na mahal si Paulo. Ayan. At kung makatwira naman ay yung magulang mo, tama naman, ay tsak makikinig po yan sa'yo. No? Pero wag mong pakialaman muna kung anong nararamdaman niya, kung nahihirapan, nasasaktan. Kasi ang mga magulang medyo may alam yan kung nababagay ba sa'yo ang lalaki o hindi. Tandaan natin, yung mga ayaw makinig sa magulang dyan, napapariwara. Pero syempre, kaya-kaya talaga ng damdamin niyang kahit anak po natin ang mga ito. Ano po? Pero yung mga anak na masunurin ay hindi po yan napapariwara talaga. Dahil minsan kasi sa damdamin tayo tumitingin no? Hindi yung karunungan, yung talino. Pero sa bagay, magkasama talaga dapat yan. Yung isip at yung damdamin. So kung isa dyan ang wala, wag naman. Kung damdamin lang, tapos pasaway rin naman balang araw, mag-isip ka na rin po. Di ho ba? Kaya dapat bago tayo bago tayo makapag-boyfriend, talagang inaral mo muna yung character ng isang lalaki, babae, kung lalaki ka man, kung siya talaga ay karapat-dapat para sa'yo. Ano po? Bago ka mag-oo. 'Di ba? Para walang break, para walang nasasaktan. Pero sa panahon kasi natin ngayon, parang imposible na yan dahil napakababa na po ng ating moralidad sa ngayon. Aminin po yan natin. Talaga pong ang pakikipagnobyo parang nalang nagbibihis ka ng damit. 'Di ba? Walang mga pakialam kung anong nararamdaman ng bawat isa. At kung nakita nilang hindi wala na. Palitan ka na lang basta. Kahit nga kasal na, mag-asawa na, gano'n na lamang. Di ho ba? Kaya po ang isa dyan, Miss John, para pakinggan ka ng magulang mo, ganito ang gawin mo, ha? Makakatulong sa'yo. Una, tukuyin mo yung problem. Yung problema talaga. Kung bakit hindi niya maiwanan si Paulo bukod doon. Then, pangalawa, kung ano yung nadarama mo, sabihin mo sa magulang mo mismo. One-on-one kayo, yain mo minsan, mag-McDo o Jollibee. Sponsor yan sa atin, balang araw. O yain, mag-coffee-coffee kayo. Diba? So, doon ay masasabi mo na paunti-unti kung anong nadarama mo kay Paulo at kung bakit gusto mong makipagnobyo na naman sa iba. So, at hindi lang yan, pangatlo, siyempre mag-aastang
parang matured ka din or parang isa ka ring parents, ano? Kumbaga alam mo yung nararamdaman ng magulang mo. Ipadama mo yan, ipakita mo yan sa magulang mo para po ibig sabihin, alam mo yung sinasabi mo. At pang-apat, ulitin mo kung ano yung issue na yon. Uulit-ulitin mo talaga, sasabihin mo. Pero, wag makulit. Iba yung makulit baka sumbatan na mangyayari niyan, di ba? So, hindi na kayo magkakaintindihan. Kaya sa tingin mo, kung ano yung maganda na sinasabi mo para sa magulang mo, yan ang gawin mo. At anong pwede mong gawin para hindi siya mabahala. So, kailangan talaga ng pag-aaral. Ang dami, hindi po basta-basta. So, panglima, ipakipag-usap ang bagay na yun sa magulang mo at umisip kayo ng posibleng solusyon. Magsama kayong dalawa na para po ay makaya niya na si Paulo ay wala na talaga sa'yo at tanggapin niya na hindi na yun ang mahal mo at naghahanap ka ng mamahalin mo uli. Sino kaya yun? Buti pa tayo. Ayoko na magmahal. Habang buhay, sa paraiso na lang ako magmahal, diba? Parang talagang nakaka-relate din yata tayo dito. Si Maid! Kumusta, Rivera? Yung ating director dyan, masyadong nakaka-relate. At si Miss Bel Sorara. So yun po, no? At talagang tip po yan para tayo ay maging banayad. Kasi pansinin natin, Sir Arnold, wala nang ginawa ang mga tao. Pag may mga bagay lang na hindi magkaunawaan, war na kaagad sa pamilya. Diba, ang liit-liit na problema? Ang dami-dami pwedeng pag-uusapan, pag-iisipan. Simple lang naman yan Kape-kape kayo, sama kayo hanggang ano na po kayo ng damdamin. Bakit kailangan ng laitan, sigawan? Hindi na uwi yan. Pumapangit kayo niyan. Diba, kaya iwasan, Miss John, na patulan mo yung iyong mahal na magulang. At kahit sigawan ka niyan, huwag mo siyang intindihin. Ilabas lamang sa tenga. At hindi naman natin alam kung naninigaw talaga yung magulang mo. Ayan. So, mga magulang na tumatanda na po dyan, naku, dapat may katatandaan po tayo. Kayo po ang magiging huwaran sa inyong mga anak at apo-apo. At maging mauna kayo na kayo ang pinaka maunawain. Dahil sa dami ng karanasan niyo sa mundo. Halimbawa, 60 years old ka na sa mundo, Arnold. Grabe naman sa loob ng 60 taon na mamayagpag tayo sa mundo, hindi ka pa ba maging matured? Diba? Sa dami ng karanasan, dapat matutunan na po natin kung paano mag-control ng ating damdamin. Di ho ba? So yung puno dapat ng pag-ibig, mga problema, ay huwag nang problemahin kasi magiging dalawa patuloy ang problema. Di ho ba? Ayan, pag-ibig lang naman ito, Miss Gion. Simple lang talaga yan. Ngumiti ka na lang sa harap ng magulang mo, haplusin mo siya, at hayaan mo siya. Talagang masakit din sa kanya yon na mawala si Paulo, at tinuring niya na siguro na anak din yan. Talaga si Paulo. Di ganito na lang. Si Paulo, patuloy na lang, papuntahin mo lang sa bahay, friend, diba? So, walang mali siya. Oo, ito rin na ng pamilya. Kasi ganun din naman yun, Arnold, Naghahanap ka rin naman talaga ng kapamilya mo, diba? Nang hindi mo kakilala ng lubusan kung sino-sino dyan. Abadi, sana, ano na lang. Okay, ano na lamang po natin yan, at dito, mas maganda yung nakilala muna. At least medyo magtiwala po tayo. Oy, ingat po tayo mga malati tagapakinig At marami po mga sindikato po ngayon. Iwanan muna natin ito si Miss Dion. Basta ganun na lang, Miss Dion. Punuin mo ng pag-ibig yung pamilya mo at unawa yung magulang mo. Ilabas mo lang yan, magkape-kape kayo dyan. At